Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Topa Show! Magandang good morning po sa inyo lahat. Ito po si Doc Che Lejano sa programang Yes, Yes, Yo, Topacio. Sa ngalan po, Attorney Ferdy Topacio. Ito po ay ang programang nagsiservisyo ng tama, nagbabalita ng tama, pati ang mga host may tama. Okay. Meron po nakikinig sa ating Amerikano, kaya pagpasensya nyo lang po, minsan mag-i-English ako. Kasi nga hindi nyo maintindihan, Tagalog eh. Hello, Will, and Nonoy, and my family in New York. Anyway, mapapanood nyo po kami sa Aliw 23, Sky Cable 72, TV Plus 27, GMA for the Box 32. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. You are so kind to animals. Oh, yeah. Animal nga eh, di ba? Well, maraming nagsasabi na animal nga ako kasi nga po wala akong ginagalang daw. O, teka, hindi nakikita yung dulo ng t-shirt ko. Ayan, yan. Pakita natin na mabuti. Ayan. Diba? Milagro, buhay pa ang Pinoy. Lagi nagtatanong kasi dahil natatakpan eh, mukhang natatakpan yung nasa dulo. Ayan, buhay pa ang Pinoy. Makikita nyo mamaya. Anyway, ay may special request na si Hias sa akin na maganda raw po sana'y gawin kong topic ang hazing. Alam niyo po, instant yan eh. Pero alam niyo naman ako pakailamero, so pwede ko discuss. Ay, nako. Anyway, ang naging parang topic ko kasi sa discussion is actually tungkol sa pagiging masusi at wag nating pabayaan ang ating damdamin, lalo na kung mapusok, na medyo gawing malabo ang ating pag-iisip. Kailangan pag-isipan pa rin natin po lahat ng ating mga ginagawa. Kasi bad yan eh. Okay? Yung hindi tayo nag-iisip, o kaya pinababayaan natin yung don't let your enthusiasm or passion cloud your judgment, kumbaga. Yun ang pinaka-importante. Alam niyo naman sa akin na importante, yun ang mahalaga. So, dapat talaga meron ako sarili dito sound effect eh. Parang pa. Pakahirap talaga. Sarili na ako na kasi may pinipindot. Kung naalala nyo mga 2 years ago, nung nandito pa ako, may mga pinipindot kami rito ng sarili namin sound effect para diretso kaagad. Kasi po alam nyo, nag-edit din ako yan eh. Alam ko yung mga kalokohan na ginagawa ko. Para sa ikagaganda ng programa. Okay. So, yung topic na nirequest sa akin, yung hazing. Okay. Nadaanan ko rin po kasi yan eh. Dahil nga ako po yung model platoon commander na sa Ateneo noon. Tapos kami nanalo ng aming distrito. Pero syempre, chika-chika lang naman yung ginagawa namin doon. Magaling po kami sa mga formation, yung mga forma. Makikisig, ganda ng mga uniform, galing maglakad. May mga formation po kami na training namin noon eh. Tuwan-tuwa sila sa akin kasi ang gagawin lang namin ay gumanda yung performance. Nanalo naman kami sa distrito. That was the whole point. Wala naman nagsabi sa amin magko-compete kami sa Metro Manila. Ibang storya yun. Metro Manila competition. Nakatakot yung mga tao yan. Sus, may mga hawak sila mga totoong baril. Kami wala namang binigay. Kaya kami natalo ron. Sabi namin, ba't pa tayo magsisiputan dyan? Matatalo lang tayo. So anyway, yung core commander naman namin, natawa lang sa amin kasi alam niyang hindi naman niya kami tinuruan eh. So hindi kami sinisi. Okay. Alam niyo po, yung hazing, hindi talaga dapat bubugbugin hanggat hindi ka na makahinga o mamatay ka. Essentially ang essence, ganun na nga yun, di ba? The essential essence. All essence is essential. Existential, kumbaga. Parang Ukraine tsaka Russia, existential yan. So, ang story is, ang punot dulo po ng hazing ay number 1, to break down the personality and build you up from there. The emphasis being camaraderie. Bubuo kayo ng grupo doon sa panahon ninyo. Your time in creating bonds between your fellow soldier, your fellow frat member, and ang dahilan nun is pare-pareho yung dadaanan nyo. Ang nagiging problema lang dun sa mga humahawak.
Kasi hindi nyo maiiwasan, magkakaroon po dyan ng isang tao na medyo pag-iinitan. Nangyayari na rin sa akin yan. Lagi naman ako pinag-iinitan. Kaya wala akong problema dyan. Sanay na ako dyan eh. The best weapon against something like that is ignore it. Lalong magagalit yan, mapapahiya. Dami na din po sumubok sa akin na hiyain. In public ha. Tatawagan yung ospital ko, tatawagan yung bahay ko, tatawagan yung mga kamag-anak ko, sisiraan ako. Pero syempre, kilala ako ng mga tao na sumasagot. Ang ginagawa po nila, babanggitin yung pangalan ko tapos mamurahin ako. Ngayon, ang inuunahan na nila. Pag alam nilang hinahanap ako, what's this about? Tapos magsisimula na magkwento na gano'n, mumurahin na nila tapos bababa ng telepono. Ganyan po ako kakilala ng mga tao. Now, pagdating po naman dun sa hazing, kilala rin po ako ng lahat ng tao kaya ako'y napapag-initan. Kasi po yung elementary pa lang, ako'y nasa stage na. So, syempre, pag-iinitan ka, hindi ko po alam ang backstory kung bakit pinag-initan itong nandito sa hazing nangyari. Natagpuan yung bangkay. Ang problema dyan, sometimes, nauuna yung pusok ng damdamin eh. O kaya nagkakatuwaan, tapos pasikatan. Alam niyo naman ang mga lalaki, pataasan ng hindi po ba? Pataasan yan eh. It becomes a pissing contest. So, essentially, hindi pwedeng mangyari dapat yan dahil kapatid mo yun eh. Okay, makakatikim siya ng bugbog. Pero, before mag-hazing, merong ginagawa, lalo na't kami, siyempre kami, Air Force eh, Air Force kami. So, may physical training po talaga yan. Hindi lang jogging, may takbo, nakaboots yan ha, tapos may dala kayong backpack na mabigat. Yung normal yon. Tapos yung mga assembly, disassembly ng barrel, shooting, etc. Push up, yan ang pinaka-normal. Give me 5! Push up ka. Ngayon, sa hazing, kasama yan. Give me 100. Di ba? Pero, alam mo nang gagawin yun eh. So, dapat prepared ka. Yung ginagawa, for example, sa hazing na bugbugan, yung paddle, normal po yun. Kahit yung ex-girlfriend ko po, dumaan dyan eh. Siya nga ang leader ng isang grupo, pero syempre nag-migrate na, so wala na. Naiintindihan ko lahat yan, nadaanan na yan eh. Camaraderie po yan eh. Essentially, na umaasa ka dun sa grupo mo na ipagtanggol ka, or medyo napapervert, bawian. Pag meron agrabyado kang kagrupo, babawian yung tao nag-agrabyado sa iyo. Ako po, mas naniniwala ako sa karma eh. Mas masarap manood ng karma. Ewan ko kung naalala nyo, nakwento ko sa inyo, meron tumira sa amin mga lasalista, ay ako'y ophthalmologist, kaya napaka-ironic. Yung tumira po sa akin, meron pa akong guhit dito kasi pumutok yung ulo ko, para akong na-haze eh. Pero yung ganun sa hazing, bawal yun eh. Yung may puputok tapos dudugo, bawal yun. Ang pwede lang is, medyo bugbugin ka na marami yan eh. Tapos talagang maghihimatoma, yung mangingitim. Pero yung ganun, hindi pwede naman na buong katawan mo. Kasi pag sobra yung hematoma, maubos yung dugo mo. Yun ang nangyayari dun sa mga namatay. Yung mga ginulpe, baka tinamaan. Meron kaming isa actually, junior ko na kasama sa hazing. Tinitira kami sa tiyan eh. Yung pagkatira sa tiyan niya, naku, diretso sa ospital. Yung pala na-rupture yung liver. Hindi siya nag-complain. Kasi para sa kanya, tingin niya hindi sinasadya. Medyo nagkatuwaan lang yung mga tao. Pwede rin pong yan na nangyari. Hindi natin sinasabi. Or talagang may galit na gustong palabasin nung tumira dun sa tao. Kaya nasobrahan yung hataw. Kasi control din naman yung hataw eh. Ayaw mo, kapatid mo yun eh. Ba't mo bubugbugin hanggat mamatay? Kalokohan naman din yan. May diferensya po sa utak yung tao minsan na nagiging in charge. Yan, sinasabi ko categorically. Kung wala kang diferensya sa utak, ba't mo papatayin yung kapatid mo? Siraulo ka ba? Ganun lang po yan eh. So, seriously speaking, kung mag-haze ka, basically humiliation po yan eh. Para pare-pareho kayo mapapahiya. Pero kayo-kayo lang din yun. Hindi na mapapalabas sa public yun eh. Although, minsan may nakakawala, pinipicturean ng mga video, tapos meron nakakakuha, o kaya inirepair yung cellphone, nakakuha ng mga nagre-repair, kinakalat nila sa buong Pilipinas. Kasi pag nilagay mo sa internet, buong mundo na yan eh. Di po ba? So, ang essence po ng hazing is brotherhood, camaraderie. Hindi po para pumatay ng tao. Pag may nangyari pong ganyan, may nagtatago pa nga, hindi po ba? Nagkamali sila. Nako, ang labo nito. Kasi pag ikaw dumaan ka ron, okay lang naman panuurin mo. Kasi pinagdaanan ko rin yan. Pero sigurado ko yung mga nanonood, tsaka yung mga higher ups, di po nila, sigurado ko hindi nila nadaanan yung pagkamatay. Kasi nga buhay sila eh. Di po ba? So, ang hazing po, brotherhood, camaraderie yan. Hindi po patayan. Pero kapag na-distort yung utak ng tao na gumagawa ng hazing, dyan pumupunta
Kasi nga po, Adamson, meron po akong kamag-anak, hinaze po siya sa Adamson. Siya rin din ng haze. Alam niyo po example ng hazing? Alam niyo po yung urinola ginagamit, yung bedpan? Lalagyan mo yun ng kapangit-pangit na itsura, na talaga man didiri ka sa itsura. Pero sariwa at masarap na dinuguan yun. Sariwa at masarap na dinuguan, meron pang kare-kare na mamahalin, pagkatapos steak na mamahalin. Pero hahalu-haluin nila na nakalagay sa napakalinis, talagang nilinis po nila yung bedpan. Kakainin nyo po yun. Mula dun sa bedpan, wala pong kubyertos. Ganun pong example ng hazing. Hindi yung totoong dumi ng tao yun na ilulublob mo yung mukha mo. Hindi po ganun ang hazing. Humiliation po yan, pero short of anything that will actually harm the person. Except yung physical. Kasi lahat kayo, for example, titirahin, ang tirahan dyan sa hazing po, sa puwet, between yung puwet, kasama yung puwet actually, from the puwet all the way above the knee. Sa likod. Kasi yan po, malaking muscle yan eh. Those are your hamstrings. Saka minsan yung quads nyo, dito sa harap. Malalaking muscle po yan eh. So pag hinataw nyo yan, chances are, magkakaroon lang ng hematoma. Bugbog eh. So, black and blue. So, yun, hindi ka dapat mamatay. Pero yung mga iba, sobra. Tinitira sa likod, tinitira. Ayun sa tiyan, okay lang eh. Kasi pag pinatigas mo yung tiyan mo, wala namang problema yan eh. Actually, medyo may kalokohan ako. Pero 63 na ako, ano magagawa nila sa akin? Matigas po talaga tiyan ko. Ako yung champion po ng sit-up sa elementary eh. 144 sit-ups ako. So, elementary ako noon grade 6. Kaya ko na yon. So, pag tinitira ako sa tiyan, nung inihazing kami, kunyari, masakit. Ikaw naman eh, bakit hindi ka magkukunwari? Ano ko, lul? Sabi, lahat sila na may milipit. Ba't naman ako hindi mamimilipit din? Kailangan mamilipit din ako kahit hindi masakit. Sabi, ano, aray. Sige, lakas mo pa. Kwenta naman yung hataw mo eh. Ganon lang yan eh. Lukuhan din yan eh. Umarte kayo ng konti. Gaya niyan, artehan nyo. Pero pag nakita nyo, makikita rin naman no, kung marunong talaga tumingin yung tao, makikita nyo, umaarte ka lang, hindi naman malaki yung hataw ko, bigla, yun. May diferensya rin. Pero kung maniwala, baka lusot ka. Di ba? Makakalusot ka rin sa ganun. So, magkunwari ka rin, play along. Ano ba masama na gusto ka nila maghirap? O di ba, drama-drama ka na naghihirap ka, Sus Mariosep. Character building din po yan eh. Kaya lang, kapag medyo mahina talaga yung tao, wala na tayong magagawa. Mahina kalooban, hindi desidido, na damay lang. Pagkatapos ang problema, weak personality. Ano magagawa natin? Mahina talaga yung character ng tao. O di, syempre, hagulgul na. Nako, minsan naman, pag medyo may diferensya yung tao, nakikita mo na mahagulgul. Yung tama, yung totoo makikita mo naman kung totoo yan eh. Lalo na kung masakit. Kung hindi naman masakit talaga, kasi alam ko rin yung sarili ko eh. Hindi ko gagawin sa kapwa ko, yung hindi ko nagawa sa sarili ko din. In fact, kung sinasabi nyo hindi totoo yan, tinahi ko na po ang sarili kong binti na walang anesthesia. Kasi waste of time sa akin yun eh. Pag in-anesthesia mo, tutusukin mo, halos pareho lang yung dami ng tusok na anesthesia tsaka yung hiringgilya tsaka yung sinulid. Ba't mo pa tutusukin? Di ba? So, grin and bear it. Be a man. Stand up to it. Jesus Christ. Wala ka bang Kailangan meron kang Tsaka hindi naman yun ang kailangan dun eh. It's just pain. It'll go away. Lalo na yung mga ibang tao, makakita lang ng dugo. Dugo! Wala na. Yung kapatid ko po, takot na takot sa dugo. Pero doktora ngayon. Tsaka nagbabiopsy. You go through the pain. That's part of growing up, for God's sake. Pero hindi na growing up kapag inabuso mo yung tao, hinasing mo, hindi mo na inisip na ilagay mo yung sarili mo dun sa lugar ng tao na tinitira mo pagkatapos hanggat sa mamatay. Ikaw may diferensya. Dapat talaga managot yung mga hayop na yan. Hayop po yung mga taong yan sa ginawa nila dun sa tao. Tao yun eh. Tsaka kapatid mo yan, ba't mo papatayin? Laki na sira ng ulo mo. Dapat talaga balik yung death penalty, no? Diba? Pumatay ka ng tao eh. Ang hazing, volitional. Talagang plinano mo, ginawa mo. Ngayon, pag mapurog mo na aksidente, hindi mo sinasadyang patayin, well, tingnan natin. Hindi ba sadya na pinalo mo sa ulo, nagkaroon ng hematoma? O, hindi mo sinadya. Hindi ba sinadya na sa sobrang lakas ng tira mo dun sa tiyan, pumutok yung liver? O, pwede rin. O kaya, hindi mo sinadya na sobrang lakas ng hataw mo, tumama sa kidney,
at pumutok yung kidney. Ay, baka nga naman hindi sinasadya. O kaya hindi mo sinasadya na sa sobrang lakas ng palo mo, bali yung ribs ng tao. Baka nga naman hindi sinasadya. Sus, Maria Josep. Yun na nga, exactly. Maniniwala ka ba dyan sa kagaguhang yan? Yung hataw mo ay nabali yung buto, tapos hindi mo sinasadya? Sadya mo yun! Diba? Kagaya nga na sinasabi ko hindi po yung baseball bat, hindi po yung 2x2, hindi yun ang pumatay. Ay di pagbawal natin ang 2x2, kalokohan naman yun Pati na rin yan ng baril. Hindi baril po ang pumapatay sa tao. Tao ang pumapatay sa tao. Yung 2x2, hindi pwedeng iban yan. Hindi naman yan pumapatay sa tao. Tao ang pumapatay sa tao. Anything can be a weapon. Yung ballpen po, weapon yan. And at the same time, it can save lives. Yung ballpen, yung dulo, pag marunong kayo kung saan nyo itutusok, tamaan nyo lang yung artery, patay yung tao. 5 minuto, patay yun. Pabayaan ninyo. Kung alam nyo ginagawa nyo. Ballpen, pencil, kahit ano. Kaya pag nagbabawal nila yung mga lanseta, yung mga, ano ba yun? Swiss Army knife? Seroplano? Kalukuhan yun. Nakita ko yung merong kutsilyo kasi sa business class. May kutsilyo sila ginagamit nila plastic. Wala namang kinalaman yun Ang dali-dali tasahin po noon. Hindi bawal magdala ng maliit na bato o kaya may parang, ano ba to? Basta pumice stone. Yung pumice stone kasi yung bato na panghasa. Hindi mo naman makikita, hindi mo na kailangan buong bato, hindi naman kailangan malaki. Habang kumakain ka, kunyari, nahasa mo yun. Ang dali-dali, wain yung liig ng tao. Sandali lang po yun. Bakit din lang pinagbabawal? Kasi nga po, kalukuhan po lahat yan Anything can be a weapon. If you know what to do, anything can be a weapon. Kahit yelo po pwede mong gawing panlaslas ng balat tapos diretso do sa artery ng tao. Yelo po yun Black ice, pwedeng ice cube, tapos yung tube ice. Weapon po yan. It depends on the person. That's why tao ang pumapatay sa tao, hindi yung baril. Hindi yung 2x2, hindi yung baseball bat ang pumapatay sa tao. Tao ang pumapatay sa tao. Sus, Mariusip. Napakasimple. Now, yung expectation versus reality. Expected mo, meron kang brotherhood na medyo binubuli ka So, sali ako dito sa fraternity para meron akong grupo na pwede akong ipagtanggol o bumawi para sa akin. Mali din po yung attitude na ganun Ang nangyayari po sa akin, kunyari sa College of Med, ang fraternity po ron ay para magtulungan para mas magaling na pumasa at mas madali pumasa sa exam. But at the same time, wala na sila magagawang tulong kapag medyo bobo ka ng konti. Meron kang procedure na ginagawa, hindi mo magawa, nanginginig ka. O kaya, sabi nila, sige, mag-cut down ka. Yung cut down po kasi, dito ka hihiwa, tapos magpapasok ka ng tubo, diretso sa puso. Ang ginagawa po ron is para makita natin yung pressure ng puso mismo. Vein po yun Pag nagkamali ka, ilagay mo sa artery, ibang story yun. Ginagawa rin po yun. Pero mas delikado po yun. Kasi yung artery, pag naghiwa kayo ron, ay aklanti na pa, mawawala yung dugo, papunta simula dito, papunta rin sa kamay ninyo. Pero siyempre, meron naman anastomosis yan. So maraming pwedeng daanan pa rin yung dugo. Kung medyo tanga-tanga ka, hindi mo alam ang diferensya, o kaya yung nag-opera sa mata, hindi ko lang sasabihin kung ano, pero may mga nakikita na akong ganyan. Yung pag-opera nila po sa mata, warat-warat yung sugat sa surgery po, kaya ang ginagamit po namin ay hawak parang ballpen. Pag humihiwa ka, dapat diretso yun, smooth na smooth, pare-pareho yung pressure, para yung bagsak ng blade, tsaka yung diin ng blade, yung lalim ng sugat, malinis na malinis, single cut. Otherwise, ang pangit po tingnan yan. Mas matagal yung surgery mo kasi ayusin mo pa yung mga warat-warat na balat dun napakapangit. Buti na lang nung tinahi ko yung sa akin, sa totoo lang po, may mga ginupit pa rin ako kasi pangit nga pag yung warat-warat yung ganito, tapos didikit-dikit nyo, ang pangit yan. That's why, ito, tip. Pagdating po sa kulite, pag nakikita nyo sa labas yung kulite, tapos parang pimple, nako, malamang pag gumaling yan, napakapangit na itsura. Kasi nga po, siya mismo sumasabog lang. Ang pagsabog ng pimple o kaya kulite, parang ano yan parang basically pimple ang kulite. So pagsabog niyan, ang pangit ng healing kasi parang bulkan yan warat-warat yung gilid. So ginagawa namin dyan, hihiwain po namin ng tama, may technique din po dyan, para malinis lang siya na ganun. Hindi yung warat-warat na ganyan na parang puzzle. Nako, napakapangit po ng healing yan, Sus Mariosep. That's why ako'y
supposedly pupunta nga sa cosmetic kaya lang, well, umabot na lang sa Opta kasi napakaganda, napakaliit, mga busisi. Imagine, yung opera mo ganyan kalaki. Yung mga ibang tao, dali-dali mag-opera. Kaya sa akin, mani-mani yung operasyon ng malalaki. Ako lang, yung aso ko nung dog surgery, buhay pa yun. Nabuhay yung aso ko. Tatanggalin po kasi yung mesentery doon sa tiyan, tatanggalin po yung isang kidney, nag-nephrectomy kami. Pagkatapos nag-anastomose ako, pagkatapos ng intestine, pagkatapos yung aorta nag-bypass. Pero technically hindi naman po bypass Nilagay lang po namin at ang point is hindi magli-leak. So para ka rin nag-graft ng bypass. Yun essentially ang bypass surgery sa puso. Pero sa aso, medyo malaki. Ganyan kalaki yung blood vessel yung ginagamit ng mga 2-3 millimeters ang po yun Yung sa puso, medyo mahirap yan. Okay, so i-close natin yung hissing. Meron pa tayong 30 seconds. Yung tungkol po sa hissing, ang pinaka-importante po dyan, managot yung tao. Sapagkat hindi po aksidente yan kung namatay yung tao. Lalo na't nakikita mo, saksakan ng dami ang pasa. Pero hindi ko nakita so hindi ko masasabi. Depende na po sa ebidensya yan. Tapos, the mere fact na tinapon nila para itago, conspiracy na po yan. Hindi lang murder yan. Conspiracy to commit murder, obstruction of justice po ang tawag yan. Maraming kasong pwede. Hindi naman ako abogado, pero bakit ko alam yan? Kasi si attorney makulit. Anyway, magbabalik po yung CSU Topacio. Makalipas sa ilang palaran, Chumacharpa, Cherry Series, Yeba! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo, Topacio! Yes, yo! Nagbabalik po ang programang CSU Topacio. Balitang tama, paglilingkod na tama, ang mga host may tama. Pangalan po nito ni Ferdy Topacio. Ito po naman po yung lingkod si Doc Che Lejano. Hindi po ako abogado. May nagtanong po rito kasi sa atin na bakit ang dami ko alaw. Abogado ba ako, doktor? Ako po ay tao lamang. Pero at the same time, kapatid ko po ay abogado. Meron po akong lolo na abogado. In fact, ang first Philippine Congress representative po ng Dagupan ay aking lolo. Tapos, hindi, totoo yun. First Philippine Congress. Ganon katanda. Wala na, dedo na si lolo. Tapos ako po ang barkada ko po sa Rotary, puro abogado po yan Kaya yung pagsasalita po, tsaka yung pag-iisip, yun, nahahasa lang para abogado. Saka siyempre, meron ko rin kaalaman kasi basa ka ng basa. Ako po yung nagbabasa siguro mga 5-6 hours every day. Okay, yun ang problema. Kaya ako'y may sayad na sa utak. So, punta na tayo sa ating portion na pinamagatang... Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, unahin natin ang ating mga YouTubers. Okay? At ako'y ini-screenshot ko na yan para medyo madali ang batian. Si Jennifer Ishikawa, anak ng tinapa, siya yung pinakauna talaga na bumati sa akin. Tapos, Motion Science, Mark Anthony Perez, Leo, Eugenio Ravina, and Will Tenson from New York. He's watching from me from New York. Bigla naging broccoli yung accent ko. Okay. Si Leo Dante Sarate. Barkada kasi yan ng pamangking ko sa Amerika. Tama. Magkaklase sila. Tama. Tanong ko lang, baka pwede magkaroon ng recording ang YYOT. Kasi YY, yes, yes. Tapos yung yo, YO, and then T. So, YYOT. Sure ka? Okay. Baka ma-share namin yung mga good topics kasi nga raw. Well, dapat nga, I don't know kung paano lang ginagawa. Pero lahat po ng live recording namin, kinakatay po yan bawat show. And then pinopost po nila yung separate video. Pumunta po kayo sa account ng DWIZ 882. Tapos may mga pindot-pindutin nyo kung yung mga video hanggat mahanap nyo po. Kasi I think pwede naman pag pumunta na kayo dun sa area ng mga video, nandun po naman lahat na this show, nakadate pa po yung show Kagaya niyan, yung show ngayon is March 1, ano? So March 1 show, baka mamaya pang gabi po yan kasi medyo nagre-relax yung ating editor. Hindi, nalaska ko lang biro yan. Hindi, kasi talaga mahirap din po mag-edit kasi kakatayin mo nga po yan Isang mahabang show yan. In fact,
kunyari yung show ngayon, nag-live tayo. Itong live na to, kunyari, nag-tune in kayo. Ang oras ko, 11 a.m., di po ba? Kunyari, nag-tune in kayo, Philippine time. Gawin natin Philippine time. 3 o'clock. So, 3 o'clock is 4 hours. So, kunin nyo yung dulo nung timeline. Kunin nyo yung dulo, hatakin nyo, tapos makikita nyo naman lumalabas, 4 hours. Pag bumanat na yung 4 hours, makikita nyo yung show ko. Yung Yes Yes Yo. Okay? Pero ang problema, kapag ginugel nyo po ang Yes Yes Yo or Yes Yes Yo Topacio, magulo po yung lalabas, puro mga luma. Depende po kasi kung sa engagement eh. At ako po yung nagpapasalamat kay parang Elon Musk sapagkat meron po akong mga post ngayon na umaabot na 17,000-20,000 ang engagement. Dati po kasi masaya na ako 12. Ngayon, 12,000. Ay, nako. So, at least maganda. So, yan po, Dante Zarate. Nandyan po lahat yan. Kinakatay po namin yung show for yesterday, ganun-ganon. Tsaka medyo malulula kayo kung hanapin nyo lahat ng show ng Yes Yes Show kasi limang show po yan every week eh. So, 260 shows po yan in a year. So, yun po ang problema ng Yes Yes Show. Sana all may 260 shows. Yun nga po yung sinasabi ko. Yung mga iba sinabi, ba't nandiyan ka sa radyo? Sinungaling ka, wala ka karapatan dyan. Ang sagot ko po ron, di kumuha ka sa sarili mong show. Tingnan natin kung may makikinig sa iyo at maniwala. Ganun lang naman po yan, di ba? Yung mga iba nagko-complain, ba't yung binoto si Marcos? Ba't yung ginawa ito? Bakit kayo naniniwala dyan? Gumawa kayo sarili ng show. Tingnan natin kung may nanonood. Tama. Ay, kung yung vice presidente nyo, nasabi nyo, the best president the Philippines never had, ang nanonood dun, 7, 8, anak ng tinapa. Minsan nga, 2 lang ang nanonood. At least ako lumaabot ng 700 mahigit. Naktanti na pa. Ay, yung ginujuice yung babae na lutang 2 lang ang nanonood. Naktanti na pa. God. Tapos pag may pinost, mas marami yung disapprove kaysa yung sa approve. Naktanti na pa. Huwag na tayo maglukuhan. Okay, count to 10. Good morning, Tinapakers. Pinkie Pie. Dapat managot ang salarin sa hazing. Siyempre, no whitewash. Ang nagiging problema, aminado, is kapag yung fraternity ay law fraternity. Ang problema po dyan, yung naghuhusga, kumpare, kaibigan, tatay, nanay, tapos yung kapatid, pinsan. Yun po ang problema. Kasi nga, Pilipino tayo eh. Kumpare-kumpare, kagaya dati, Kamag-anak Incorporated, Kabaril Incorporated, di ba? May mga ganun eh, yun ang mahirap. Pinkie Pie, Julius Salem, Ador Cortez, Cantatero, katarantado ng hazing. Ako nakatapos ng college without affiliation. Essentially po, hindi ko tinapos yun. Kasi nga, nung nag-college of med po ako, everybody thought I already had the fraternity or I was going to invite it in the other fraternity. I wound up having no fraternity and I didn't care. Okay? Wala nang problema ron eh. Motion Science, Generation Leo, super glue na lang yan. Totoo, ginagamit po super glue. Pero nung panahon ko, 80s, wala pa super glue na ginagamit pang surgery. Tsaka pangit yung super glue, naklanti na pa. Ginagamit din namin sa mata po yun. Pag nag-opera kami ng katarata, minsan lalagyan mo ng super glue yun pag nagsara. That's why importante, malinis po yung sugat para hindi halata. Parang yung ginagawa ko po pag nag-opera ako ng breast mask. Is it a breast mask or just massive breasts? Kaya ka doktor para malaman mo. Okay? Leo Cantatero. Okay, Noldi Babatido. Pakibati raw 75th birthday ng kanyang tatay, si Moreno Babatido. Happy birthday po, Moreno Babatido. Yohana Ravina, Pinkie Pie, Leo Mosunsay. Okay, malakas daw yung reverb natin. Kinokorek na po nila. Sana walang reverb. Just let me know kung meron pang reverb. Okay, tapos na tayo dyan. Punta naman tayo sa ating mga Twitterite. Twitter hunters actually yan eh. Twitter hunters. Okay. Little Boy, Nina Nana, meron pa tayong 5 minutes. Little Boy, Big Bustos, Hardy Phil, Hazel Villa Custodio, Vic ng Bustos, Stephanie Collins, Terry Watts, hashtag and Albert. One Armed Doll. Ano yung isa lang braso niya? Sabagay, kung isa lang braso, basta yung ginagamit mo, okay na din yun. Kenchi. Uy, Kenchi, matagal na yan. Bonnie Holler. Lorag AG. Si Lorag AG, ano yan? Astig. Melody Muzic. Nate Porres. Kiel D. Anthony Carlorio. Suki natin yan. Paddle Duck. Will Schmaus. Tapos, sino ba? Okay. Trey Durant. And Carl Tuhu.
Ang dami pa ho dito eh. Ito yung example sabihin ko sa inyo. Yung engagement ko ngayon is 8,765 views yung isa. So, dati masaya na nga ako. Sabi siya, dosena lang yung manonood dun sa mga pinopost ko eh. Ngayon, libo-libo na. Nakakatakot din. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilig dito sa ating programang Yes Yes Yo Topacio. You're so kind to animals. Okay, si Ave Javier, UAE, have a nice day. The Links Channel, 60th birthday daw ni Gilberto Canatoy. Happy birthday po sa inyo lahat. Sa lahat po nag-celebrate ng kanilang mga birthday, mas matanda na kayo ng 1 taon. Ay, puti lang. Akala ko nakalimutan ko pindutin. Okay, so after the hazing, nais ko po naman itakal yung isang kontrobersya uli. Meron pa tayong 3 minuto eh. Alam niyo po, pabor ako dun sa jeepney strike. Hindi naman ako pabor dahil gusto ko lang maiba. Hindi po ako ganun. Although, sometimes, ako po ay nagde-devil's advocate. Pag devil's advocate kasi, ibig sabihin, kayo kumukontra. Pero, ang dapat pagkontra ng isang devil's advocate ay pagkontra na may sense. Hindi kontratista lang. Yung kontra para kumontra. Ang tawag po sa kumukontra para kumontra ay troll. Yun po ang tawag dyan. Okay? Ang kontratista po ay bad trip yan. Pero pag kayo po ay devil's advocate, ibig sabihin lahat ng opposite side gusto nyong mapakita. Ang tawag ko po sa sarili ko dahil ako yung nagde-devil's advocate ay napakadumi at malisyoso ng isip ko. Pero alam nyo naman talaga, madumi at malisyoso yung utak ko eh. So wala tayong problema dyan. So ang storya po ay sa jeepney strike po, number 1, ni-require nyo palitan yung kanilang mga jeep. Walang problema. Ako rin po, ayoko yung karag-karag kasi minsan uupo ka, masusugat ka pa. Nakikita nyo yung jeep, panay kalawang. Hindi po mine-maintain. Bakit po? Kasi gusto nila mas malaki kita. Nangyayari po din yan sa mga taxi. Ako po'y sumasakay normally sa pinakamurang taxi kasi nandun po yung mga totoong tao. As far as I'm concerned, alam kong totoong tao yan Kasi nga, sila po yung makakausap mo ng matino. In fact, wala pa po ako nakakausap na medyo taxi driver na, hindi yung social hindi yung Grab hindi rin yung Uber noon. Yung mga normal na taxi driver, wala pong dilaw sa kanila. Actually, ngayon, natawa nga ako sa kausap po taxi driver nung pauwi po ako rin sa Maynila, nung sumakay po ako dyan sa MIA. Hindi ko po tatawagin Ninoy Aquino International Airport yan kasi po ayokong tawagin ating airport na premier airport natin na nakapangalan sa isang traidor sa bansa na hayop talaga na nag-umpisa ng mga komunista dito po sa Pilipinas. Hindi ko po gusto yon. Walang yapo yung taong yan. Buti na lang nauubos na ang kanilang angkan. Maraming salamat po. So, nung kinausap ko po siya, tinawag niya talaga, ay ako galit na galit dyan sa mga pinklawan. Meron pa akong 30 seconds. Ito talaga si Hias, pinapalayas na ako. May 30 seconds pa, di ba? Alright. 30 seconds, ayan na. 30. Okay. So, as far as I'm concerned, dapat lang palitan yan. Pero magbabalik tayo para i-discuss yan more properly after a few minutes. Okay, thank you! Papasok daw flash report ni Raul Esperas. Patrol 45! DWIZ Flash Report! Inaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU ang isang babaeng Japanese national matapos itong magtangkang mag-renew ng kanyang visa sa Pilipinas. Ang suspect ay nakilalang si Terashima Haruna, 29 na taong gulang ng Tokyo, Japan. At ito ay inaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa SM Aura matapos na lumabas sa database na nasa watchlist ang pangalan ni Haruna at ito ay base sa warrant of arrest na ipinalabas ng Tokyo Summary Court dahil sa kasong pagnanakaw, usurpation of authorities at iba pang paglabag sa Japanese Penal Code. Sang-ayon sa informante,
Ang kahilingan na iparesto si Haruna ay base na rin sa impormasyon ay pinarating ng Japan Embassy sa Bureau of Immigration. Isinailalim naman sa COVID-19 RT-PCR test si Haruna bago ito i-turn over sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bikutan na Taguig para sa kanyang deportation pabalik sa Japan. Plus report, Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Okay, 8 minutes na lang po tayo, more or less. At gusto ko lang sabihin na kanina ay nagulat ako. Hindi ko lang gagawin ko. Akala ko nakita ko 45. Sabi lang 45. Ito pa 45 dyan. Pero okay lang yan. Wala naman problema ron. Oh. Mukha yatang wala si Janet Ikeda. Jennifer Ikaw na dyan. Oh, ayaw ko rin daw ba sa 500 peso bill, sabi ni Mark Anthony. Tapos, syempre ayoko yung, hindi, pinaltan na yun eh. Di ba? Hayop na nandun sa Sa bagay, dati hayop din na nandun. Mag-asawang mga hayop. Ayun ang tingin ko. Opinion ko yan eh. Kailan ko ba sa inyo kung ano opinion mo? Opinion ko yun eh. No, tingin ko mga hayop yung mga yan eh. Kasi niyari nila Pilipinas. Hindi pa makahiyupan yan. Anyway, bago ko pasukin yung jeepney strike, congratulate natin si Meggy Ochoa. 48 kilogram division Continental Tournament gold medalist sa Bangkok, Thailand. Naging gold medalist din po kasi two-time champion na siya eh. Pero si Annie Ramirez, 57 kilogram nanalo, si Kyla Napolis at Dylan Valmores nanalo sa 52 kilograms at 70 kilograms. So si Kyla sa 52, si Dylan Valmores sa 70. Ang pronunciation po niyan ay Dylan, hindi Dylan. Okay? Mark Alexander Lim, Andrea Lois Lau, bronze sa 69 and 63 kilograms. Okay. Congratulations po. But bago po tayo pumunta ulit sa jeep kasi baka maubos yung oras, nais ko lang ipaalam sa lahat ng tao na 65 studies finally tinanggap po ng The Lancet na mas superior po ang natural immunity sa betsin. Okay? Kasi pag ikaw ay na-infect, 78.6% ang protection mo. Pero ang protection ng betsin 36% lang. Tapos kapag nagkaroon ka na ng sakit ng Palawan, 90% ang panlaban mong proteksyon sa loob ng 40 linggo. 'Di ba? So walang nagagawa po at walang kakwenta-kwenta ang Maranao betsin. Okay? Tapos, last item. Napag-alaman na po na dati sinasabi po ni Fauci, si F.U. Fauci, F.U. talaga no? F.U. Fauci, na, ito ang pinakamaganda. Sinabi niya, hindi ako nagsinungaling, hindi kami nagpondo para gawin yung Palawan. Hindi kami nagpondo niyan, lalo na't hindi sa Wuhan. Ang problema po, umamin ang National Institute of Health na pinondohan nila para magkaroon ng ibang function. So, si F.U. Fauci, hindi ako nagsinungaling. Sabi ng NIH, ang totoo po ay pinondohan namin. So, sino paniniwalaan natin? Dapat talaga makulong yung hayop na patandang yan. Sinira ekonomiya ng buong mundo. Pagkatapos, alam niyo po ba, meron pa ako mga pinost basahin niyo ron, tungkol po sa lockdown, sa maskara. Lahat po yan, nalaman natin puro kalokohan. Okay? Now, balik tayo sa jeepney strike. Okay, yung sa jeepney po, okay yan, dapat palitan para malinis. Pero sana, linisin na lang. Hindi naman kailangan palitan, tsaka hindi naman jeep yung pinalit, minibus eh. Tinatawag nila modern jeep. Hindi modern jeep yun eh, bus nga eh, bus. Sus Mariosip. Meron mga nagpapatunay dyan, inayos nila yung mga jeep nila, nilagyan ng wifi, nilagyan ng music. Of course, hindi naman yung music na talaga nakakabingi kahit ikaw ay nasa loob. Naririnig yung kapitbahay habang umaandar ka. After mga 3 or 4 blocks, nakikita mo pa rin, naririnig mo yung jeep. Pag nakita mo, Diyos ko, napakalakas talaga ng stereo niyan. Although minsan maganda naman yung music.
okay lang yun eh. Sa bagay, araw yun eh. Wag lang naman sa gabi, lalo na yung gabing-gabi na. Pagkatapos makikita mo. Okay, next is, papalitan mo yung jeep. May papalit mong minibus, 2 milyon. Paano babayaran ng driver yan? Di ba? Yung operator, okay lang, magbabayad. Pero, ng pusa naman, pwede kang bumili ng taxi na hindi naman 2 milyon yung presyo eh. Yung jeep, 2 milyon? Palagi ko sobrang mahal. Tsaka isa pa, disiplinahin na lang muna natin yung mga driver. Hindi po ba? Kung saan-saan pumapare. Wala silang pakialam. Ano dahilan? Naghahanap buhay lang po. Kung sabihin ko ngayon na bumili ako ng kotse pang demolition derby, tapos banggain ko sila lahat para wala silang hanap buhay. Hanap buhay ko yun, di ba? Ganyan na lang yung walang yaan eh. Hindi dahilan na naghahanap buhay ka para labagin ang batas at mamerwisyo ka sa daan-daan tao na nasa likod mo. Pumapara ka sa gitna ng mga lanes, hindi mo itabi yung jeep mo, hinaharang mo yung traffic, naantala lahat ng tao. Naghahanap buhay ka lang? Bakit yung mga inantala mo hindi naghahanap buhay rin para makarating doon sa destinasyon nilang hanap buhay din nila? Tarantado ka eh. Arestuhin nyo. Ay nangyayari po rito, puro suhulan ng suhulan eh. Buti nga yun nangyari ngayon, di ba? Hindi ka na makakasuhol kasi mas malaki yung share nung enforcer. Tsaka syempre, pupunta naman tayo din pag sinabi yung enforcer, MMDA versus local government unit. Ang lumalabas po, nagkakagulo nga dahil dyan sa MMDA. Hindi po kailangan yan. Nung ginawa po ni Ginang Imelda Marcos siyang MMDA, parang lumalabas po ay probinsya ang Metro Manila at siya ang gobernur. Metro Manila governor dati tawag dyan eh, parang ganun. Tapos, ginawan dahilan niya para magkaroon ng trabaho mga tao. Hindi po ba nag-backfire yun? Kasi yung mga traffic enforcer, kinuha nila dun sa mga street sweeper, naging enforcer bigla. Hindi mo matuturuan mag-isip ng critical thinking at analysis ang tao na hindi nakapag-aral ng ayos. Aminado naman dapat din yung tao eh. Sus Mariusip, nagwawalis ka lang dyan sa kalye. Hindi ka naman nakatapos ng elementary man lang. Bigla na lang traffic enforcer ka na dapat alam mo yung batas. Let's be realistic naman. May training dapat lahat yan. Actually, dapat minimum dyan college graduate para maging enforcer. Kasi kailangan po dyan ng critical thinking eh. Tsaka syempre, yung K-12, isa pang topic yan. Meron pa tayo 1 minuto. Yung K-12, alam mo dapat gawin natin yung para sa Japan. Nandito na rin tayo sa K-12 eh. Gusto ko nga actually tapyasin na naman yung 2 taon eh. 6 grade hanggang grade 6, pagkatapos 4 years of high school. Okay na yon. Bakit? Kasi kung matalino ka, o kaya average ka, walang problema yung 10 taon na yon. Pero kung bobo ka, kahit 20 taon ka mag-aral, walang mangyayari. Hindi ba? Kasi meron po akong kamag-anak, 10 taon nag-high school eh. Alam niyo po ang kinalalabasan, napakawalang ya. Puro racket, puro panloloko, inaasikaso, panggugulang. Hindi po magulang ha, pero magulang siya, may mga anak. Ganun po ang style bukid niya. Kaya yan ang problema eh. Pag walang pinag-aralan, hindi yun ang iniisip niya, hindi yung batas, iniisip niya paano siya kikita. Yan tayo nagkakaproblema eh. So, ang sinabi ko nga, dapat gawin natin katulad ng ginagawa sa Japan. Alam mo ginagawa? Grade 1 to 3, from prep, from kinder, nagtuturo sila ng good manners and right conduct. Yun lang, 3 taon, walang ibang subject. Magandang ugali ang inaasikaso natin, hindi yung paano kumita ng napakawalang iya mo sa ibang tao. Okay, susunod na programa, Balitang Bayan, kasama sina David Oro at Johnny Banyes. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Cheleano. Sa ngalan po na Attorney Ferdinand Topacio. Iwanan po namin kayo ng isang bagay na susupin sa inyong pagnanasa, kikitil sa inyong pagkakasala, at itimo sa inyong kaisipan na huwag makikiapin. Diba? Yes, yes, yo! Topacio! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio.